So, bakit nga ba triggered si Duterte noong last na Quadcom hearing? Imagine kaya niyang sabihin na walang kaabog-abog na pumatay na siya ng tao at siyang mananagot sa mga pagpatay ng pulis. Pero, pag pinabuksan mo na sa kanya yung bank account niya, ihahagis niya yung mic. Here's the tea. Dito nagkaasaran sina Duterte at Trillanes ng Quadcom hearing. Gusto kasi ng mga congressman, pumirma na si Duterte ng bank secrecy waiver on that day. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Alam nyo, matagal naman na tong issue na to. But in fairness, wala kasi tayong closure. Ganito kasi. Ayon kay Trillanes, meron siyang documents na hawak na magpapakita na may 2 billion pesos daw sa bangko ni Duterte. Hindi malinaw kung at one point merong 2 billion or merong lumabas and then pumasok na 2 billion pesos. If true, wala to sa salian ni Duterte until at least 2017. Yung mga sumunod doon, hindi na natin alam kasi sinikret niya eh. Sabi ni Trillanes, he has proof that this is drug money. Kaya noon pa man, naghahamunan na silang pumirma ng bank secrecy waiver. Si Trillanes, pumirma na. Si Duterte, never. Oh, unahan ko na kayo ha, nag-file ng complaint si Trillanes. Hindi to sat-sat lang. But when the Office of the Ombudsman started investigating, under the time of Conchita Carpio Morales, hindi nila matuloy kasi ayaw daw magbigay ng datos ng AMLAC. At yung Deputy Ombudsman na nag-imbestiga, ayun, sinibak na Duterte sa pwesto. Sinabi naman ng Ombudsman dati, as in yung dati nating Ombudsman, na pwede namang buksan ulit ang investigasyon basta may bagong ebidensya. Again, hindi naman masamang magkaroon ng maraming pera. Pero paano kung yung mga deposit nagtugma dun sa mga drug lord na di umano'y protektado ni Duterte? Paano kung yung mga petsa ng deposit ay tugma din kung kailan pumasok yung mga smuggled shabu? Those are red flags. That's how they tried to prove the pork barrel scam before. But it doesn't look like Duterte is willing to sign this waiver. Ano na pong desisyon niyo sa bank waiver? Pipirma po ba kayo ng bank waiver? Lahat. Hindi lang ako. What do you mean lahat? Lahat. As in lahat. Sino po? Sino-sino po? Lahat na gusto ko na ituro dyan. Pati yung nakaupo doon sa harap ko. We had not just 6 years, not even just 8 years, but we had decades to investigate Duterte, kahit pa nung Davao Death Squad days pa lang. Pero wala namang nangyari. Kaya sa International Criminal Court talaga umaasa ang mga biktima ng war on drugs. Pero itong si President BBM, hindi nga masabi ng derecho kung susunod ba tayo sa ICC, warrant man yan or ano. Kailangan pa nating dumaan sa Interpol para sumunod tayo. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. And it doesn't help that the ICC is under so much pressure from its other big targets, Russia and Israel. Tapos yung prosecutor pa nila nahaharap sa sexual misconduct case. Sabi nga ng isang nanay na namatayan ng asawa at anak sa war on drugs. Bakit parang pakiramdam niya, sila pa rin yung talo? Actually, bilang isang journalist at bilang isang Pilipino, pakiramdam ko, tayo pa rin yung talo. Bakit? Mababalik ba natin yung mga pinatay? Yung mga winarak na institusyon? To quote Nanay Mary Ann, ito na ba? Ito na ba yung hustisya? That's your Inside Track. Find us on the app, I am Lian1, and join us again next time for more tea.